Sunshine's POV. Sa labas ng silid, umihip ang malakas na hangin sa dagat. Humampas ang mga alon sa mga batuhan at sinalpok ng mga yon ang dalampasigan. Kasing tindi ng aming pagniniig na tila walang katapusan. Naging highlight ng staycation namin sa resort ang sabay namin pag-aalaga sa sarili. Couple massage, skincare treatments, at sinubukan kong Brazilian waxing nang hindi alam ng asawa ko. Sa loob ng resort, sinubukan namin ng ilang water activities. Namasyal din kami sa bayan at nag-shopping ng ilang pirasong damit para sa aming all-week honeymoon. At dahil madaling magpa-deliver ng kahit ano, dahil magkakakilala halos sa mga tao sa San Luis, nagpadala ko sa bahay ng 2 bilaon na kakanin at iba pang merienda mula sa aming pamamasyal. Dapat lahat ay masaya, hindi lang kaming mag-asawa. Ng mga sumunod na oras, kain, tulog, recreation at relaxation. At ng gabing yon, 5 araw namin sa resort. Naglakad kami sa dalampasigan na naiilawan ng liwanag ng buwan. Naniniwala ka ba sa karma? Seryosong tanong sa akin ni Sandro, hawak ang aking kamay. Nilalaro ng hangin ng shawl na nakabalot sa aking balikat at ipinapagpag ang Hawaiian shirt niya. Oo, what goes around, comes around. Wala raw tayong kontrol sa maraming bagay sa mundo. Maliban sa sarili nating reaksyon sa mga sitwasyon at sariling pagkatao. Sa tingin ko, marami akong pagkakamali noon na kailangan kong pagbayaran. Gaya na? Hindi ba nakilala mo kung bastos at walang modo? Oo, pero ang gusto kong malaman ay bakit ka naging ganon? Ano bang nangyari sa'yo? Ang mga bata raw kasi produkto at salamin ng kanilang mga pamilya at karanasan. Siguro nga. Tumungo siya sa buhangin bago itinapon ng paningin sa malayo. Noong 10 years old kasi ako, normal naman lahat ng bagay sa buhay namin. Parehong negosyanteng mga magulang ko pero kahit abala sila, naglalaan sila ng oras sa akin. Humigit siya ng hangin at sumulyap sa malayo. Nagbago ang lahat nang may isang mag-asawa na lumapit sa parents ko. Malaking halagang kailangan nila para sa operasyon ng anak nila. At dahil walang cash ang parents ko noon, pinatuloy muna sila sa bahay namin, katabi pa ng silid ko. At dahil likas na matulungin ng daddy ko, nakiusap sa lalaking doktor para sa agarang operasyon ng anak noong mag-asawa. Naoperahan yung bata at gumaling, pero yung mag-asawa na yun, pinalik-balikan ng parents ko sa tuwing nangangailangan ng tulong. Hindi naging sapat ang minsan, at nang tumanggi ang daddy ko at itinaboy sila, sinunog nilang bahay namin habang natutulog kami. Umigting ang mga bagang niya. Kung hindi ako nailabas ng daddy ko kahit sugatan na siya, siguradong namatay na rin ako ng araw na yon. Pinisil ko ang loob ng palad niya nang sandali siyang huminto. Hindi ako makahinga. Para akong sinasakal sa mga naririnig ko at dumadaloy sa akin ang matinding galit na nararamdaman niya. Nagpatuloy siya nang manatili ako nakikinig lang. Hindi na natagpuan pa ang mag-asawa na yon. At yung bahay kung saan kita dinala, replika na lang yun ng original na townhouse namin. Nagtrabaho ako araw at gabi at ipinagawa ko yun ng kumitang stocks ko. Hindi ako tinulungan ni Lolo kahit isang kusing at nagtanim din ako sa kanya ng hinanakit dahil doon. Pero ngayon, parang naiintindihan ko na kahit ang pagtutol niya sa relasyon ko noon kay Tatiana. Hindi ko na itinanong ang ilang detalye tungkol sa kanila. Sa ibang panahon siguro, mapag-uusapan namin uli. Ang mahalaga, nagsisimula na siyang mag-open sa akin. Kumusta na pala ang ex-girlfriend mo? Hindi pa man siya sumasagot. Hinihiling ko na sana'y maayos ang kalagayan ni Tatiana para hindi na ito kasama sa mga isipin ng asawa ko. She's dead. Malungkot niyang sabi. Parang bomba yun na napatigil ako sa paghinga at paglalakad. Paanong? Huminto siya sa paglalakad. Mabigat ang paghinga. Nang araw na pinabalik kita dito, nalaman ko yun sa ibang tao. May nangyaring hindi maganda kaya pinauwi kita sa San Luis. Bakit hindi mo sinabi sa akin para nasamahan kita at nadamayan? Hindi yun ganun kasimple. Humihingi ng pangunawa ang mga mata niya sa akin. May ilang komplikasyon na kailangan ko munang ayusin. Gaya ng, ang mga mata niya ay nagsasabing hindi pa niya kayang sabihin sa akin. Saglit lang sumulyap, tumungo at patuloy na naglalakad sa buhangin. Mabagal. Sa sandaling pag-angat ng dibdib niya, alam kong nahihirapan siya. Talaga bang
Hindi mo pwedeng ipagkatiwala sa akin ng mga detalye? Hinarap niya ako, tinawakan ako sa dalawang kamay. Napakabigat ng pinakawalang paghinga. Ayokong magsinungaling sa'yo. Ayokong sagutin ang mga tanong mo kung hindi naman totoong mga sasabihin ko. Ang kailangan ko ngayon ay pang-unawa mo. Bigyan mo pa ako ng konting panahon hanggang sa magawa ko yon. Minsan, pakiramdam ko sa paligid ko may mali. Pero wala akong magawa. Parang lahat ng tao may itinatago sa akin. At dahil doon iniisip kong napakahina ng tingin sa akin ng lahat. Wala akong pakinabang. Daig ko pang damsel in distress na kailangang alagaan. Nagre-rebelde rin ang kalooban ko. Hindi na ako bata. Kailangan mo akong pagkatiwalaan, Sandro. I'm sorry. Hinaplos niya ang pisngi ko. Hinuhuli ang titig ko. Nagagalit ka ba sa akin? Hindi. Direkta kong sinalubong ang titig niya. Pero sana umabot tayo sa puntong wala ng lihim sa isa't isa. Na magtiwala ka sa akin sa lahat ng bagay. Walang pader na hindi nakikita. Pakiusap. Hinaplos ko rin ang mukha niya. Gusto kong malaman mo na kaya kong tanggapin kahit ang pangit mong nakaraan. Gaano man kakomplikado. Dahil nakikita ko at nararamdaman ko na kaya mong magbago para mas maging mabuting tao. At yun ang mas mahalaga. Relief ang dumaan sa mga mata niya. Hinapit niya ako ng mas mahigpit na yakap para ikulong sa dibdib niya. Sapat na yon. Alam kong malalampasan natin ang lahat ng ito. At ipinapangako ko na hindi kita iiwan. At mananatili ako sa tabi mo. Nang gabing yon, naligo kami sa private jacuzzi sa loob ng aming suite. Nakatulog ako sa sobrang pagod at nagisnan ko siya natutok na tutok sa laptop niya. Ang oras sa bedside table, 2:00 ng madaling araw. Akala ko ba hindi ka muna magtatrabaho? Yumakap ako sa bewang niya sa pagkakasandal niya sa headboard ng kama. Hinila kong unan ko palapit sa kanya at sumiksik ako sa kanyang tagiliran. Nakisilip ako sa pinagkakaabalahan niya at nakita ko kung ano yon. 3D blueprint ng bagong bahay na base sa location. Ayun mismong kinatatayuan ng container house. Base sa terrains at hugis ng mga concrete roads mula sa aerial view. Kapansin-pansin ang napakaraming plano ng security measures na inilalatag sa buong lokasyon. Hindi ko lang nabasa ang mga detalye dahil biglang nagbago ang nasa screen. Naging picture namin dalawa. May inililihim talaga siya. Malapit na ang tag-init, binabala kong lakarin ng lupa at bilhin sa mga digiya at patayuan ng mas malaking bahay. Napahugot ako ng hininga, nag-aalala. Bumangon ako pa upo sa tabi niya. Sa tingin ko, hindi yun ganun kasimple. Sa nakalipas na panahon, marami ng private individuals at negosyante ang nagtangkang bumili ng lupang yon dahil overlooking sa kabayanan at bukod tanging may access road papunta sa bayan. Pero wala ni isang nakakuha. May personal na away ang mga alister at digiya na umiikot sa lupang yon sa nakalipas na 2 dekada. Yun ang sentro ng kanilang battlefield at alam ko na ambunan lang kami ng karapatan na magtayo doon ng bahay. Dahil naawa ang dating asawa ng rancherong si Don Menandro Digia kay Lola Maria at nadamay na lang kami dahil naging malapit kami sa lola ni Helga. Wala pa ring linaw kung ano yon hanggang ngayon, pero sigurado akong usaping pampamilya at hindi simpleng bagay. Napatitig ako sa kanya. Huwag mo nang alalahanin yon ha? Nilambing ko siya, nakahilig sa balikat niya. Okay lang sa akin at sa pamilya ko na kahit walang katiyakan, doon kami nakatira. Ang mahalaga ay ligtas tayo at tahimik na nabubuhay. Okay, hindi ko na ipipilit. Pero narinig ko sa buntong hininga niya. Mas lalo siyang nag-alala. Ano bang iniisip niya? Sandro's POV. Humigit ako ng malalim na hininga habang yakap ko si Sunshine. Mahimbing na siyang nakatulog sa tabi ko, nakayakap sa akin. Parang anghel na walang inaalala sa buhay, gaya ng gusto kong mangyari at hindi magbago sa kanya. Pero hindi ko maamin na walang oras na hindi ako nag-aalala para sa kaligtasan namin. At hindi rin niya alam na palagi kaming may personal security staff na laging nakabuntot sa amin gaya ngayon. Nauunawaan ko na kung bakit itong hiniling ni Helga noon bago ko pakasalan si Sunshine. Panatilihing ligtas ang best friend nito. Taas sa klase raw ng pagkatao ko, sigurado daw ito na marami akong kaaway. Wala daw itong pakialam kung mabutas ang bulsa ko, basta ligtas ang best friend nito. At kung hindi ko raw kaya, layuan ko na agad si Sunshine.
Isa sa bahagi ng verbal na kasunduan na ito, ang masusunod kung sino ang mga taong kukunin ko na mga pinagkakatiwalaan lang daw sa bayan ng San Luis. Nang una kong makaharap ang mga taong tinutukoy niya, natakot ako dahil parang private army or death squad ang mga lalaking pinili ni Helga at advance ang security company equipment. Hindi basta-basta ang presyo. Kutob ko si Craig Alistair ang tumulong sa kanya dahil dalawa silang nakipag-usap sa akin tungkol sa kasunduan at kontrata sa pagitan namin ng 6 na security personnel, bukod pa ang kay Ellie, na hindi halatang profession dahil parang kasama lang sa bahay. Napatunayan ko ang sinabi ni Lola Maria. Mahal na mahal ni Helga si Sunshine at natutuwa akong malaman na swerte siya sa mga kaibigan at mga taong nakapaligid sa kanya. At para ring manghuhula si Helga. Ang hindi pa nangyayari, naramdaman agad nito paparating pa lang. Bigla ko tuloy na alalang lolo ko. Nung bata pa ako, ginagastosan din ninyo ng seguridad ko nang hindi halata, gaya ng ginagawa ko ngayon para sa asawa ko. Kaya sa ilang pagkakataon na may nagtangka sa akin ng masama sa loob mismo ng school at sa sasakyan pa uwi, nagawa agad akong protektahan ng mga tauhan nito. Alam ko na ngayon ang pakiramdam dahil yun mismong gusto kong gawin kay Sunshine. Yung manatili siyang ligtas at sa kabila ng kaguluhang nangyayari ngayon, makapamuhay siya ng normal nang walang inaalala. Kaya naman mahalaga sa akin ang travel and cybersecurity. Kaya naglaan ako ng salapi at oras na magawa yun nang hindi nahahalata ng asawa ko. Hindi lang sa bahay. May mga kasama din kami ngayon na nagpapanggap na couple sa kabilang suite. May nasa loob at labas ng resort, hanggang sa tabing dagat at getaway transport, sakaling magkaproblema sa seguridad. Hinangi ko rin ang cooperation ng may-ari ng resort na magkaroon kami ng access sa kanilang CCTV footages para sa karagdagang precautions at nagbayad ako ng malaking reservation fees para makontrol ang bilang ng mga guest. Iba pa ang personal accessories namin na may GPS, hidden camera, o heart rate monitor. Hindi ako papayag na sa kabila ng yaman ko ay mabubuhay kami sa takot. Kinabukasan last day na namin. Nagyayang magpizza si Sunshine bago umuwi. At may napansin ako sa biglang pagdami ng mga diner sa loob ng resto. Nasako pa ng oras na binayaran ko. Namukaan ko agad ang isang lalaking nakatayo malapit sa entrance ng malaking silid ni Trevor, ang personal bodyguard ni Lolo. Narito ba si Don Hugo Legaspi? Bumilis ang tibok ng puso ko. Damn, doble karang matanda. Posibleng gugulatin si Sunshine gaya ng ginawa nito noon kay Tatiana. Tumayo agad ako at sinundan ko si Sunshine na nagpaalam papuntang powder room. Pero isang guest ang biglang tumayo at natapilok ako sa paa ng bangko nang biglang humarang sa daraanan. Iniwasan ko na lang pero parang sinasadya ng waiter na nasalubong ko na makipagpatentero sa akin sa kanan at kaliwa. At nang hawiin ko, halata ng ginawang pagharang sa akin. Kumpirmado, may binabalak ang lolo ko. O hindi, Sunshine. Sunshine's POV. Para akong lumulutang sa saya. Ganito pala ang totoong kahulugan ng honeymoon. Totoong pulot gata. Walang oras na hindi ka lalanggamin dahil busog na busog ka sa pag-ibig. Ang ganda ng pakiramdam ko sa lahat. Ito ang totoong paraiso sa lupa. Hinagod ko ng tingin pababa ang sarili ko habang naglalakad. Suot kong terno na blouse na puti at kulay apricot na pants. Binili namin sa bayan dahil naiilang pa rin ako magsuot ng mga damit na parang may ginto sa may hibla at sobrang mahal. Sa paligid, napansin ko rin ang biglang pagdami ng tao sa resto, na nitong mga nakaraang araw ay mabibilang lang sa daliri. Swerte na may 2 sa 10 mesa na may mga okupante. Pero ngayon halos naririnig kong sabay-sabay na tunog ng mga kubyerto sa pinggan na parang may handaan. Nangangamoy aroma ng pagkain niluluto pa lang sa kitchen. At paroon pa rito ang mga food attendants na parang mga nagmamadali. Tahimik akong naglakad papunta sa powder room. Hawak ko sa isang kamay kong pouch ko. Iniwan ko sa mesa namin ni Sandro ang aking phone. Pagliko ko sa kanto papasok sa pasilyo ng powder room, biglang may tumawid na matandang lalaki sa harapan ko. May dalang tray ng pagkain at naka-uniform gaya ng staff ng resto. Huli na para iwasan siya, kaya nagkabanggaan kaming dalawa. Tumapon sa aking damit ng sauce ng isang bowl na tila lasagna at bumuhos sa paa ko ang baso ng juice mula din sa tray. May pahabol pang special sauce na tumama sa tile floor, kaya tumilamsik sa binti ko ang likido mula doon. Ay! Bulalas ko, sabay takip ng dibdib. Isang pa akong umigkas para saluhin ng matandang mapapaluhod sa aking harapan at otomatiko kong nahawakan agad ang isang pulso at isa sa katawan. At nang hawak ko na siya, saka ko lang naramdaman na napakalaki niyang lalaki.
Parang Amerikanong bulto. Adrenaline rush lang siguro kaya naitayo ko siya kaagad na para kami nagsasayaw ng tango. At sa height difference namin, nakaangat talaga ang kamay ko sa ere habang hawak ko ang kanyang kamay. Nasaktan po ba kayo? Halos hindi ko napansin na wala na sa kamay ko ang pouch ko. Nabitawan ko pala at bumagsak sa pagitan namin dalawa. Sa tingin ko biglang nanghina ang tuhod niya, kaya umabante siya sa maliit na hakbang at natapakan niya yon. At parang nadurog ang laman. Jesus, para sa isang babaeng maliit ang katawan at napakaganda. Malakas ka, iha. Binulungan ko siya para mawala ang tensyon. Tinulungan kong itayo sa sarili niyang paa. Atin-atin lang po, lolo, pero natural po sa akin yun kasi mangyan ang lola ko. Igor at ang lolo ko. Mga itang parents ko at si Tarzan po ang napangasawa ko. Wala akong pagpipilian. Humalakhak ang matanda. Oh, Jesus. Now I know why that bastard fell in love with you. With you? Sinong bastardong tinutukoy niya? Oh, usal ko. Naalala ko sa kanyang asawa ko noong unang araw na nakilala ko ito, kaya hindi ko na sineryosong sinabi niya. Namumutik-tik ang pagmumura ng bibig. Yun yata ang ginagawang mouthwash. Nakakangilo. Lolo, masama po ba ang inyong pakiramdam? Umaagos kasi sa hangin ang tensyong dala ng matanda. Parang aligaga ito na hindi ko maintindihan. Masyadong mabilis ang pintig ng puso pero parang maputla ang kulay. Hindi niya ako sinagot. Nakatingin na ngayon sa pouch ko. Nasira ko yata ang laman ng pouch mo at nadumihan kong damit mo. Baka sa kulungan ako matulog ngayong gabi. Bumuway ulit siya, napapailing. Nako, hindi po. Tanggi ko, inalalayan ko siya palapit sa pinakamalapit na dining table. Ipinaghila ko agad ng bangko. Kasalanan ko dahil akong malinaw ang mata pero hindi ko kayo nakita. Kung ganon, humawak siya sa backrest ng single chair at dahan-dahang naupo. Babayaran mo ba ang pagkain na natapon dahil humarang ka sa dadaanan ko? Sa sermonan ko rin ng manager dito, Lolo. Napabuntong hininga ako. Bakit nila kayo inutusang mag-serve sa ganito kasikip na mga pasilyo? Tumawa ulit ang matanda. Pakitawag ang manager. Kumpas ng kamay nito sa hangin. Kaya saka ko lang napansin na may lalaking nakatayo sa likuran ko. Naka-business suit na parang sa Men in Black ko lang nakita. Mamahalin ng bawat piraso. Ipinatatawag siya ng asawa ng apo ko.